Kababayan, lahat ng mga ibinato sa kanya, puro kasinungalingan lang, parte lang yan ng politika, at yan ay mga paninira lang po laban sa kanya, publication lamang po yan, laban po sa kanya. Sana ganyan ka din, Congressman Paulo Duterte. Di ba, mas matanda ka kay Congressman Sandro Marcos, pero mas matapang kaysa sayo si Congressman Sandro Marcos. Tuloy pa natin mga kababayan. Ay, na sinasabi ni Kong ko na may 50 billion kang pati kay sa father mo na inutusan niya allegedly sila speaker. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino na kapitan din, ba't pa ako maglalagay ng project doon? Oo, tama! Sana naman pag-aral nila na but in any case, it's really not working. Like I said, it's just that. Should the ICI investigate? Biruin nyo, tama nga naman yung sinabi ni Congressman Sandro Marcos. Ba't mo nga naman ilalagay na nagpapagawa ako ng proyekto doon sa Davao City? Hindi naman ako yung nakaano dyan. Hindi naman ako yung nakaupo dyan. Diba? Doon pa lang mga kababayan, mapapaisip na kayo Paano nga naman nilalagay ni Congressman Sandro Marcos? Sige nga, paano siya magpapagawa ng proyekto doon? May congressman na nakaupo po doon. At yung congressman na nakaupo doon, yun yung congressman na gustong patalsikin yung kanyang pamilya. Doon pa lang mga kababayan, mapapaisip na po kayo. Kaya nga mga kababayan, para sa akin, yun po ay parte lamang po ng political ploy nito pong kampo ni Digonggong. Diba? Itong si Saldico, tingin ko dyan, isinangla na yung kaluluwa niya dito po kay Digonggong. Sa kampo ni Digonggong mga kababayan. Sa kampo ni Sara Duterte. Yan ang tingin ko dyan kasi, biruin nyo talagang alam naman natin mga kababayan na dati pa lang, matalik na pong kaibigan ni Digonggong, ito pong si Saldico. At yan ang si Saldico, syempre, may pagkabalimbing yan, bigla pong kumampi mga kababayan, biglang nagpakita ng suporta sa Marcos administration. Kaso nga lang ang problema, hindi naman po bobo ang administrasyon ni PBBM. Kasi nga, alam naman po natin mga kababayan ng ating mahal na presidente, talagang yan po ay tahimik lang, pero alam niyan yung mga traidor sa kanya. Alam niyan yung mga may iniisip pa lang na hindi maganda laban sa kanyang gobyerno. Alam na po yan ni PBBM. At buti na nga lang mga kababayan, sobrang tatalino ng mga anak po ni PBBM. Eto nga naman, eto kayo, isipin nyo mga kababayan isipin nyo mabuti. Kung ikaw, kalaban mo sa politika yung nakaupo dun sa may galit sa'yo yung nakaupo dun sa Davao City, magpapagawa ka ba ng proyekto doon? Kaysa magpagawa ko ng proyekto doon, bubusugin ko na lang sa mga proyekto ang nasasakupan kong distrito para walang masabi sa akin. Ganun mga kababayan. Kaya nga hindi ka panipaniwala yung mga sinabi ni Saldico kasi nga naman, may mga nakalista doon na sa Davao City. Anyway, tuloy pa natin. Father, kasi may mga statements si Saldico. I don't want to speak on behalf of the ICI, not to ask. Okay? Diba? Sapul na sapul ka, Paulo Duterte. Kaya nga mga kababayan, para sa akin in my personal opinion, yung mga aligasyon lang kay Congressman Saldico, mga aligasyon lang yan. Kasi, alam nyo sa totoo lang, siguro, di ba tama yung sinabi ni Pebbles Cunanan talagang gagawin ng grupo ni Sara Duterte na istresin ang presidente. Alam naman natin mga kababayan, na ang kahinaan po ni PBBM ay yung kanyang anak. Alam natin, lahat ng magulang, ang kahinaan nila mga kababayan, kanilang mga anak. At ngayon, kahit pag-aano kagaling ng isang tao, kung anak mo, yung pinipitpit ng pinipitpit, talaga may stress ka mga kababayan ngayon, yan yung sinusubukan nilang gawin. Ang stressin si Presidente, pitpitin ang anak ni PBBM dahil kapag ka nasasaktan yung anak niya, mas nasasaktan po yung magulang. Kaso nga lang ang problema, matalino po yung anak ni PBBM mga kababayan at palaban din ay itong si Congressman Sandro Marcos. Kaya nga hindi madali-dali ng kampo ni Sara Duterte ito. Pero ngayon, alam nyo kung ano yung maliwanag? Ang totoong leader mga kababayan,
marunong humarap sa mga matitinding aligasyon laban sa kanya. At ngayon mga kababayan, sino ang duwag? Si Paulo Duterte. Sino ang handang harapin yung mga aligasyon laban sa kanya? Si Congressman Sandro Marcos. O kaya para sa akin mga kababayan, ang totoong duwag dito, si Paulo Duterte. Ano po, so kayo? Ano pa masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Hingil po sa usapin na yan mga kababayan. At ngayon punta naman po tayo dito naman po sa isa pang usapin na nakita po natin na kung saan mga kababayan ito matindi to. So ngayon nakakita po tayo ng balita. Ito sa SMNI pa natin kinuha to, partida, mga kababayan. May nakita po tayong balita ng mga nakarang tawag dito. Kailan ba ito ipinost? No, November 29, 2025 mga kababayan. Kasi sabi po dito, ayan sa SMNI po yan. Sabi po dito, PBBM binatiko sa pagbito ng batas sa pantay access ng IP Muslim sa sementeryo mga kababayan. So ngayon sabi po dito, dismayado si Senator Robin Padilla matapos ibito ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na mag-aatas sa mga pampublikong sementeryo na maglaan ng libingan para po sa mga Muslim at indigenous people or etong IP. Sa isang Facebook post sinabi ng senador na constitutional concern ang dahilan kung bakit ibinasura ng Pangulo ang panukala. O alam mo naman pala constitutional concern. Wala yan sa konstitusyon. Ngayon mga kababayan, ito pa, sabi niya dito, Setyembre pa ang post na ito ni Senator Robin pero nag-iwan ito ng sugat sa mga kapatid niyang Muslim. Pero noong aming napag-alaman na hinadlangan ito sa pamamagitan ng pagbito ng presidente mismo, ay lubos naming ikinagalit at ikinalungkot sa ad ni Alan Balangi, led Convenor Juan Bangsamoro Coalition mga kababayan. Giit ni Juan Bangsamoro Coalition-led Convenor Alan Balangi, malaking tulong sana ang panukalang batas lalo na sa mga Muslim na nakatira sa labas ng BARM. Mga kababayan, matagal ng hamon sa maraming Muslim communities sa Metro Manila at iba pang lugar na mas dominante ang mga Kristiyano at Katoliko ang kawalan ng sariling libingan akma sa kanilang kultura. Halos mapasigaw kami sa galit dahil doon sa kanilang ginawa, dahil naramdaman namin na walang puwang sa puso ng isang presidente ang mga Muslim, giit ni Balangi. Ang sugat na iniwan ng pagbito ng panukala ay tagos maging sa mga Muslim sa ibang partido, gaya na lamang ng Muslim advocate